Genius Daddy in the City Kabanata 2. Kasabay nito, si Huaguo Liangcheng. Sa isang marangyang asyenda, dalawang binata na may gwapong mukha ang nakaupo sa tapat ng isa't isa, kasama ang isang magandang babae na nakasandal sa kanilang mga bisig. Nahihiya siya at gustong tumanggi. Kung narito si Ye Chen sa sandaling ito, makikita niya na ang binata na nakaupo sa ibaba ay ang lalaking tumapak sa kanya at tumingin sa kanya ng may sukdulang pagmamataas. Su Tao. Sa kabilang banda, ang binata na nakaupo sa itaas ng kanyang baba ay patuloy na kinuyam ang kanyang balbas, at palaging may malabong ngiti sa gilid ng kanyang bibig, na nagdagdag ng isang dampi ng kapanahunan sa kanyang napakagwapong mukha. Binigyan ng may balbas na binata si Su Tao ng hindi maipaliwanag na tingin, pagkatapos ay hinawakan ang hita ng babae sa kanyang mga braso, at ngumiti ng maganda, okay, bumaba muna tayo. Pagkalabas ng lahat, humigop ng red wine ang balbas na kabataan at marahang pinagpag ang likido sa baso, kumusta na ang nasa pamilya mo? Paano pa kaya? Agad na lumubog ang mukha ni Su Tao, at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ang asong ito, mula nang bumalik siya, buong araw siyang nanatili sa kwarto at walang nakitang tao, kaya ayos lang, para hindi na siya lumabas at gumawa ng mga hindi etikal na bagay para mapahiya ang pamilya naming Su. Napakunot ang noo ng balbas na kabataan nang marinig ang mga salitang, hindi pa siya sumusuko. More or less. Tumangaw si Su Tao at nanghihinayang sinabi, kung alam kong ganito ang kaso, hindi na sana ako humiling sa isang tao na itapon ang batang iyon sa ilog, dapat ay sinaktan ko ang bata hanggang mamatay sa harap ng asong iyon, at least kaya kung ang pag-iwan ng bangkay ay sumisira sa kanyang pag-asa. Sa pagsasalita tungkol dito, tila may narinig si Su Tao, at ngumisi, ngunit napakaaga, ang munting bastard na iniwan ng batang iyon ay namamatay, mayroon akong isang taong nag-inject ng bagong uri mula sa Southeast Asia sa katawan ng munting bastard na iyon. Virus. Ang mga klinikal na pagpapakita ng virus na ito ay tila walang pinagkaiba sa leukemia. Sa loob ng 3 buwan, ang munting bastard ay tiyak na mamamatay. Sa oras na iyon, ang huling pag-iisip sa puso ng asong iyon ay mapuputol. Ang binata na may balbas ay bahagyang nagbago, nagulat sa kalupitan ni Su Tao, at pagkatapos ay ngumiti, handa ka bang magsimula? Ayon sa kanyang seniority, ang maliit na batang babae na iyon ay iyong pamangkin. Karapat-dapat din ang isang pariah na maging pamangkin ko. Ngumisi si Su Tao, ang kanyang pag-iral ay ikahihiya lamang ang aking pamilyang Su. Natahimik ang binata at sinabing, I don't want to see any accidents happen, at yung nasa likod ko ayaw din makita. After 3 months, she must get married. Bakit na in love ang isang yun sa kapatid ko? Alam mo naman siguro na hindi na inosente ang babaeng to maliban sa magandang balat. Sabi ni Su Tao bago siya tumigil. Boom! Ang binata na may mahabang balbas ay tumingkayad sa baso ng alak sa mesa, nagdilim ang kanyang ekspresyon, huwag kang magtanong kung hindi mo dapat itanong, gawin mo ang iyong sarili. Malinaw. Lincheng City, Jinyang Community. Niyakap ni Ye Chen ang kanyang natutulog na anak na babae, at ang layunin ng pagpatay sa kanyang puso ay napakalakas. Akala ko ang aking anak na babae ay dumaranas ng normal na leukemia. Sinong mag-aakala na sa pag-iinit niya sa kanyang anak ay natuklasan niya maraming kakaibang lason ang naipon sa kanyang katawan, at ang lason na ito ang sumipsip ng dugo ng kanyang anak at lumamon pa sa kanyang bone marrow na parang uod sa tarses. Kung magpapatuloy ito ng hindi hihigit sa 3 buwan, malalagay sa panganib ang buhay ng kanyang anak na si Mengmeng. Ang una niyang naisip ay ang ginawa ng pamilyang Su. Hindi bakit. Kung ano ang iniisip niya ay ang iniisip ni Ye Chen. Haha, the Su family, I'm afraid you will be disappointed. Kahit na gawin mo ang lahat ng kalkulasyon, hindi mo mabilang ang takbo ng buhay ni Ye Chen ay nagbago na. Sa halip ay ngumiti si Ye Chen, iniunat ang kanyang kamay at pinalo ang kanyang dibdib, isang patak ng gininto ang dugo ang umapaw mula sa sulok ng kanyang bibig, muli niyang pinitik ang kanyang daliri, at ang patak ng gintong dugo ay agad na natunaw sa katawan ni Mengmeng. Ang munting lalaki sa kanyang pagtulog ay hindi alam na siya ay tila kumikinang sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay ginto, hanggang sa ang liwanag ay nawala, at ang hininga ng maliit na lalaki ay naging mas pantay. Isa ito sa 3 patak ng dugo niya. Ang pangangatawan ng maliit na lalaki ay mahina at hindi maabsorb ng direkta, kaya kinailangan itong pansamantalang pigilan ni Ye Chen sa katawan ng maliit na lalaki. Sa patak ng dugong ito, ang mga lason sa katawan ng maliit na lalaki ay hindi maaaring tumago sa puso. Pagkatapos pinuhin ni Ye Chen ang rebirth pill, matutulungan niya itong ganap na masipsip ang patak ng dugong ito. Ang mukha ni Ye Chen ay namutla sa isang iglap, at sa wakas ay hinalikan niya ang maliit na lalaki sa pisngi at marahang inilagay ito sa kama. Hinawakan ng natutulog na mukha ng kanyang anak, ang mga mata ni Ye Chen ay labis na nanlambot, Mengmeng, ang aking ama ay ikinalulungkot mo, at ako ay nalulungkot sa iyong ina, huwag kang mag-alala, dahil ang ama ay bumalik, hindi ka napapayagang magdusa ng anumang pinsala. Nay, miss na kita Mengmeng, miss na kita. Tumalikod ang anak na babae at bumulong. Nakaramdam si Ye Chen ng kirot sa kanyang puso, itinaas ang kanyang mga mata sa langit, ang kanyang mga mata ay matigas. Yuhan. Hintayin mo ako, siguraduhin mong hintayin mo ako. Pagkatapos ng Marso, ang araw na ako, si Ye Chen, ay pumunta sa Yangcheng para sunduin ka, at higit pa noong pinakasalan kita. Kung haharin dyan ang pamilyang Su, mawawasak ito. Hindi lumabas si Ye Chen hanggang sa tumawag ang kanyang ina para sa almusal sa labas.
Binati ni Wulan si Ye Chen na maupo at pagkatapos ay ginaisang ang maliit na lalaki, Mengmeng, bumangon ka, kailangan mong pumasok sa paaralan ngayon. Madaling araw na. Sa sandaling uminom si Ye Chen ng dalawang subo ng noodles, nakita niya si Mengmeng na naglalakad palabas ng silid na kinuskos ang kanyang inaantok na mga mata. Sa sandaling makita ng maliit na lalaki si Ye Chen, ang kanyang bibig ay napaawang ng napakataas na kaya niyang isabit ang isang bote ng toyo. Ngumiti si Ye Chen at kumaway, Mengmeng, halika at kumain ng noodles, papakainin ka ni tatay. Ang maliit na lalaki ay sumangot ng malamig, pumasok sa banyo gamit ang isang maliit na toothbrush, at nagsipilyo nito sa wastong paraan, habang ang kanyang ina, si Wulan, ay pumunta upang hintayin siyang magsuklay ng kanyang buhok at magbihis. Napangiti lang ng mapait si Ye Chen. Mukhang hindi naman ganoon kalaki ang sama ng loob ng munting lalaki sa kanyang sarili. Tila batid ang kanyang kalooban, si Ye Hai sa gilid ay napabuntong hininga, huwag kang magalit, hindi ka pa nakikita ni Mengmeng mula nang siya ay isinilang. Bago ang 2 taong gulang, ito ang sinturon ni Yuhan, at pagkaraan ng 2 taon, ako at ang iyong ina. At bukod pa, ang iyong ina ay masyadong mahalaga sa kanya, kaya't siya ay sanay sa maliit na init ng ulo. Dad, alam ko. Ngumiti si Ye Chen at nagtanong, nag-aral si Mengmeng sa murang edad. Tumanggaw si Ye Hai at ngumiti, bueno, maliit pa naman ang klase sa kindergarten. Kailangan naming mag-ina sa trabaho madalas, kaya ang babaeng ito ay hindi komportable sa bahay, kaya pinapunta ko lang siya sa kindergarten at sinusundo siya pagkatapos ng klase. Kamusta si Mengmeng sa school? Hindi ka ba nabully? Si Marvin Ye ay nagmamalasakit dito. Sa pagbanggit nito, medyo natulala si Ye Hai, binubuli siya ng iba. Mabuti kung hindi niya binubuli ang iba. Madalas bugbugin ng babaeng ito ang kanyang mga kaklase. Ilang araw lang ang nakalipas, inanyayahan ako ng guro na magdaos ng parent-teacher meeting, at sinabi ng guro na kinuha ni Mengmeng ang klase. Tapos pagbalik ko kahapon, bakit narinig ko yung maliit na lalaki na umiiyak at sinasabing binubuli siya ng tigre sa tabi. Hinawakan ni Ye Chen ang kanyang ilong at natigilan sandali. Kan, ganoon ba karahas ang anak ko? Baka kasama ang kanyang ama. Si Ye Hai ay mukhang walang magawa, Xiaoho. Si Xiaoho ay apo ni Lao Jiao. Siya ay mas matanda kay Mengmeng ng 1 taon at mas maaga ng kaunti. Madalas niyang tinitipon ang kanyang mga kaedad sa komunidad upang tanggihan si Mengmeng at pag-alitan si Mengmeng dahil sa walang ama o ina. Anak, pinaiyak ko si Mengmeng ng ilang beses. Biglang naramdaman ni Ye Chen ang kanyang puso. Hindi nakakagulat na ang maliit na lalaki ay galit na galit sa kanyang sarili. Wala siyang anumang opinyon tungkol kay Xiaoho at sa mga taong ito. Kung tutuusin, bata pa siya at walang maintindihan. Kung may oras ka, makipag-ugnayan pa kay Mengmeng, gaya ng pagsama sa kanya sa paglalaro o kung ano paman, na maaari ring magpalaki sa relasyon ng iyong mag-ama. Iminungkahi ni Ye Hai, mga anak, kalimutan ang iyong kalikasan at huwag magtanim ng sama ng loob, magiging maayos din ito pagkatapos ng ilang sandali. Tumanggaw si Ye Chen para ipakita ang kanyang pag-unawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ang maliit na lalaki ay inilabas ni Wulan sa silid. Ang maliit na lalaki ay nag-aatubili na kumain ng ilang kagat ng almusal at sumigaw na siya ay pupunta sa paaralan. Hindi siya komportable kay Ye Chen, ang kanyang ama. Malamig. Matapos siyang tulungan ni Wulan na bitbitin ang kanyang bag, inilabas niya ito. Hindi alam ni Ye Chen kung tatawa o iiyak sandali. Noong una ay gusto niya itong ipadala sa paaralan ng personal, ngunit natatakot siya na lalo pang galit sa kanya ang maliit na lalaki, kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang salpok. Pagkaalis ng dalawa, biglang sinabi ni Ye Hai, nga pala, pupunta kayo ni tatay sa bahay ng pangalawang tiyuhin mo mamaya. Pumunta sa bahay ng pangalawang tiyuhin. Hindi nag-react si Ye Chen saglit. Ang pangalawang tiyuhin ni Ye Chen, si Ye Ming, ang pinaka-promising sa pamilya Ye. Umakyat siya sa antas ng representante ng seksyon sa Departamento ng Development Zone sa murang edad, at ang mga development zone ay kadalasang pinakamayabong. Kaya lang simula nang ikasal ang pangalawang tiyuhin, medyo natakot siya sa kanyang sarili, at ang pangalawang tiyahin na pumasok sa pinto ay palaging hindi gusto ang pamilya Ye Chen, kaya bihira munang bumisita si Ye Chen sa pinto para mainis ang mga tao. Napabuntong hininga si Ye Hai at sinabing, sa nakalipas na ilang taon nang wala ka, ang iyong pangalawang tiyuhin ay nag-aalala pa rin sa iyo, at hinanap niya kung saan-saan upang tanungin ang mga kaibigan na hanapin ang iyong kinaroroonan, at kahit noong ginagamot niya si Mengmeng, itinago pa niya ito sa iyong pangalawang tiyahin. Lihim na nagbigay sa amin ng $5,000. Tumanggaw si Ye Chen nang marinig niya ang mga salita. Ang ginawa ng pangalawang tiyuhin sa mga nakaraang taon ay talagang karapat-dapat sa kanyang pasasalamat. Makalipas ang mahigit kalahating oras, dumating ang mag-ama sa bahay ni Ye Ming. Kumatok si Ye Hai sa pinto, at bumukas ang pinto pagkaraan ng ilang sandali, at isang magandang mukha na may kakaibang anyo ang lumabas mula rito, sumimangot ang dalaga, sino ka? Wen, hindi mo nakilala si Uncle. Tumawa si Ye Hai. Natigilan ang dalaga, at biglang nabawasan ng husto ang sigla sa kanyang mukha. Pagkatapos niyang tingnan si Ye Chen sa tabi ni Ye Hai, natigilan siya saglit, na para bang may naalala siya, at pagkatapos ay mahinahong sinabi, pasok. Siya ang nag-iisang anak na babae ni Ye Ming, si Ye Wen, na 4 na taong mas bata kay Ye Chen. Noong nagtapos si Ye Chen sa universidad, kakapasok lang ni Ye Wen sa freshman year. Hindi ko maramdaman ang kahit kay titing na sigla sa pagharap sa aking mga mahal sa buhay.
Hindi ito ipinakita ni Ye Chen, at pagkatapos na sundan si Ye Hai, nakita niya si Ye Ming, ang pangalawang tiyuhin, na nakaupo sa tabi ng electric stove sa sala, na parang nanunood ng TV. Sa sandaling makita niya silang dalawa, agad silang binati ni Ye Ming at sinabing may tame time ng ngiti, "Kuya, bakit ka nandito?" "Just in time to rest, I just came to see you." Napangiti si Ye Hai. Noon lang napansin ni Ye Ming si Ye Chen sa tabi niya, at kinusot niya ang kanyang mga mata at sinabing pansamantala, "Ito. Si Xiao Chen ba ito?" "Pangalawa tito, ako po, kumusta po kayo nitong mga taon?" Tumanggaw si Ye Chen at nag-aalalang nagtanong. "Ayos naman ang katawan, pero ang pangalawang tiyuhin ay talagang masaya na makita ka pabalik, huwag tumayo, halika, halika, maupo." Magiliw na binati ni Ye Ming si Ye Chen at ang kanyang anak upang maupo, itinaas ang kanyang ulo at sinabi kay Ye Wen na paakyat na sana sa itaas, "Wen Wen, nakikita mo ba na ang iyong tiyuhin at ang iyong pinsan ay hindi marunong magbuhos ng tsaa?" "Dad, hindi ko nakita na busy ako, kaya mo naman mag-isa." Naiinip na sumagot si Ye Wen, at umakyat sa itaas para alagaan ang sarili, ngunit medyo naiinis siya. "Haha, tiyo. Huwag mo nang isipin, this time siguradong manghihiram na naman ako ng pera sa tatay ko. Itong bata." Walang magawang umiling si Ye Ming, bumangon at nagbuhos ng isang tasa ng mainit na tubig para kay Ye Chen at sa kanyang anak. Magsasalita pa sana siya, may mga yabag mula sa itaas. Pagkatapos ay bumaba ang isang nasa katanghaliang gulang na babae na nakasuot ng mas nakaistilong paraan, marahil ay maayos na pinananatili, na nagmukhang siya ay 30 taong gulang. Ang taong dumating ay ang pangalawang tiyahin ni Ye Chen. Kaagad na kumaway si Ye Ming, "Nanay ni Wenwen, tingnan mo kung sino ang darating." nakikita ko, wala akong mga mata, kaya bakit ako nasasabik?" Ang pangalawang tiyahin ay tinitigan siya ng masama at minisyon, "Noong huling beses na pumunta sa aming bahay ang punong seksiyon na si Zhang, hindi kita nakitang nasasabik." "Tama ka, tagalabas si Section Chief Zhang, pwede rin ba?" Ngumiti ng tapat si Ye Ming. Matapos lumapit ang pangalawang tiyahin, magalang na sinabi ni Ye Chen, "Hello pangalawang tiyahin. Anong maganda? Ikaw kasi, ilang taon na kitang hindi nakikita, saan ka ba nagpunta para kumita?" Kakaibang sabi ng pangalawang tiyahin, lalo na nang makita ang pananamit ng mag-ama ni Ye Chen, sumilay sa kaibuturan ng kanyang mga mata ang hitsura ng paghamak. Siya ay bihasa sa lahat ng uri ng sikat na brand, at sa isang sulyap, makikita niya na si Ye Chen at ang kanyang anak ay nakasuot ng uri ng mga street stall goods na 12-dosenang dolyar. Gusto pa ng ganyang tao na pumunta at manghiram ng pera para pagalingin ang mabahong babae na malapit ng mamatay. "Hindi kita papahiram ng kahit isang sentimos. Kung may namatay, saan mo babayaran ang pera?" Bahagyang ngumiti si Ye Chen, "Pagkatapos ng ilang taon sa ibang bansa, hindi ako makapagsalita tungkol sa paggawa ng kayamanan. Kung gayon, ano ang gagawin mo sa hinaharap?" Bumantong hininga ang pangalawang tiyahin, ipinakita ang ekspresyon na hindi ko inaasahan, at pansamantalang nagtanong. Umiling si Ye Chen, "Hindi ko pa naiisip." Biglang sinabi ni Ye Ming, "Nga pala, ang kumpanya ni Wenwen ay tila magre-recruit sa loob ng 3 araw. Hindi naman masama ang sweldo at pagpapagamot. Tingnan ni Wenwen kung maipapakilala ka nila." Nang gustong tumanggi ni Ye Chen, nakita niyang sinabi ni Ye Hai na may ngiti sa kanyang mukha, "Posible ba talaga?" Bago bumalik ang kanyang anak, nag-alala siya. Nang bumalik ang kanyang anak, nag-aalala pa rin siya. Nag-aalala siya kung paano mapupunta ang kanyang anak sa hinaharap at kung paano maghanap buhay. At ang mga salita ni Ye Ming ay walang pinagkaiba sa pagbibigay sa kanya ng pag-asa. "Dapat pwede. Medyo sikat ang Wenwen ng pamilya ko sa kumpanya nila. Kilala ko daw ang anak ng head ng personnel department. It's enough to ask Wenwen to say something." Napangiti si Ye Hai. Habang nagsasalita siya, bumaba si Ye Wen na naka-earphones. Matapos marinig ang mga salita ni Ye Ming, galit na sinabi niya, "Tay, muli mo akong ginagambala. Hindi lahat ay makapasok sa aming kumpanya." Ang kahulugan ng mga salitang iyon ay tila sinasabi na si Ye Chen ay hindi kwalipikado. "Tama, wala kang alam, kaya alam mo na nakaisip ka ng masasamang ideya. Paano kung mawalan ng trabaho si Wenwen?" Ang pangalawang tiyahin ay nagmamadaling tinitigan siya ng masama. Walang pakialam si Ye Ming, "Okay lang, naniniwala ako kay Xiao Chen, kung tutuusin, nandyan ang edukasyon, kung hindi, magiging ganito, pupunta si Xiao Chen sa interview pagkaraan ng 3 araw, kung makapasa ka, Wenwen, kamustahin mo ang iyong kasamahan at bigyan siya ng mas magandang posisyon. Mabuti naman." Sumangayon muna si Ye Hai sa ngalan ni Ye Chen, na may ngiti sa kanyang mukha. Napangiti si Ye Chen nang walang magawa at wala nang ibang masabi. Ang pangit ng mukha ng pangalawang tita na parang nakay ng langaw. Si Ye Wen, sa kabilang banda, ay galit. Pagkalabas niya ng banyo ay bumalik siya sa kanyang kwarto na malamig ang mukha. She clicked on WeChat and sent a message in the work group chat, "Nakakainis ako, isang pinsan na hindi ko nakita sa loob ng ilang taon. Walang hiya siyang pumunta sa bahay ko, at humingi pa nga ako ng paraan para makapagtrabaho siya sa kumpanya namin." Ang grupong ito ay nilikha ni Ye Wen at ng ilang kasamahan na may magandang relasyon sa kumpanya. Wala masyadong tao dito, 5 lang, pero hindi ordinaryo ang pagkakakilanlan nila sa kumpanya. Hindi nagtagal ay may sumagot sa WeChat group, "Pinsan. Kung gayon dapat ay mayroon kayong magandang relasyon."
Ngumisi si Yewen at nag-type, kakaiba, ang pinsan ko ay nag-aaral sa ibang bansa mula pa noong bata siya, bihira kaming magkita, at nawala kami ng ilang taon bago, at pagbalik niya, para siyang ganid. Paumanhin, ngunit itinuturing pa rin sila ng aking ama bilang kayamanan. Wenwen, naiintindihan ko ang ibig mong sabihin, huwag kang mag-alala, basta't maglakas loob siyang pumunta sa kumpanya sa loob ng 3 araw, maglalakas loob akong pabayaan siya. Tama, kung maglakas loob kang saktan ng ating Wenwen, ayaw mo na lang mabuhay. Iminumungkahi kong bugbugin ang dagwang pinsan ni Wenwen makalipas ang 3 araw para ipaalam sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng pagiging mulat sa sarili. Hindi nakatiis si Yewen, magdahan-dahan lang kayo, pinsan ko siya kahit anong mangyari, ayaw kong mapagitna ang tatay ko. Pagkatapos umalis sa bahay ng pangalawang tiyuhin, patuloy na iniisip ni Ye Chen ang eksena kung saan ayaw siyang makita ng pangalawang tiyahin at ni Yewen. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi komportable, ngunit wala siyang masabi. Tila hulaan kung ano ang kanyang iniisip, si Yehai ay umaliw, ganyan ang iyong pangalawang tiyahin, huwag masyadong mag-isip kahit na ito ay bahagyang nabawas at snob, ngunit hindi ito masama. Tumanggaw si Ye Chen, wala siyang pakialam sa dalawang babae, at ang dalawang babaeng ito ang pinakamalapit na tao sa pangalawang tiyuhin. Habang nagsasalita siya, kumuha si Yehai ng pera sa kanyang katawan at iniabot sa kanya. Dad, ikaw ba ito? Naguguluhang tanong ni Ye Chen. Hindi naiwasang sabihin ni Yehai sa kanya, alam ni tatay na marami kang pinaghirapan sa labas ng mga taon na ito, at hindi ka pa kumikita. 1,000 yuan ito. Magagamit mo ito para bumili ng suit o kung ano paman, hindi sapat na hilingin ito kay tatay. At saka, kailangan mong pumunta sa interview sa loob ng 3 araw, huwag mong bigyan ang kabaitan ng iyong pangalawang tiyuhin. Pumayag si Ye Chen, at nang umuwi siya, nalaman niyang bumalik na ang kanyang ina, at nag-aalala siyang nagtanong tungkol sa sitwasyon ng kanyang anak, pagkatapos ay nagsuot ng suit at lumabas. Sa daan, umikot siya ng walang patutunguhan. Ang isa ay upang tingnang mabuti ang estilo ng lungsod ng Tiyanan na hindi niya nakita sa libu-libong taon, at ang isa ay pag-isipan kung paano kumita ng pera. Ang kanyang mga magulang ay higit sa 50 taong gulang. Para sa kapakanan ng buong pamilya at para kay Mengmeng, hirap pa rin silang suportahan siya. Ngayong nakabalik na siya, dapat niyang gampanan ang responsibilidad na ito. Tsaka kung gusto niyang gumawa ng pills para gumaling si Mengmeng, kailangan din niya ng pera. Para makabili ng mga panggamot na materyales, kailangan din niya ng pera para sa kanyang sariling pagtatanim. Hindi niya magagamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang magsasaka para magnakaw sa isang bangko. Pagkatapos ng lahat, ang mga patakaran ng pagpatay ng mga tao at pagnanakaw ng mga kayamanan sa mundo ng pag-unawa ay hindi nalalapat sa Earth, kaya ang kumita ng pera ay isa ring pangunahing prioridad. Malapit nang magtanghali, nalaman ni Ye Chen na talagang lumiko siya sa outer ring ng Kowloon Antique Street. Ang tinatawag na anti-gong kalye ay talagang mas angkop na ilarawan ito bilang isang anti-gong lungsod dahil ang mga antique ay umunlad sa isang kultura, isang label, at maging isang tourist attraction sa Tiyanan. Upang makaakit ng mga dayuhang turista, namuhunan lamang ang lokal na pamahalaan upang gawing Antique City ang orihinal na Antique Street. Ang anti-gong palengke ay madalas na halo-halong at mayroon lamang ilang piraso na talagang mahalaga. Gayunpaman, hindi pa rin ito maitatago ang kasaganaan ng Kowloon Antique Street. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang sandali, itinaas ni Ye Chen ang kanyang paa at pumasok. Sa pagtingin sa paligid, ang mga kalye sa panlabas na singsing ay puno ng mga kwadra sa magkabilang gilid, at may mga sari-saring bagay dito, kabilang ang mga sinaunang ginto at pilak na alahas, onyx, amber, gayon din ang agarwood, ebony, barya, porselana, kaligrapya at pagpipinta, at iba pa. Na napakaiba-iba. Isa-isang winalis ni Ye Chen ang mga bagay na ito, at agad na umiling ng palihim. Sa kanyang palagay, walang halaga ang mga bagay na ito, at ang ilan sa mga tinatawag na treasures ng stall ay peke pa nga. Naglakad pa lang siya ng ilang hakbang nang may boses na may halong Beijing accent mula sa kanyang tainga, "Kuya, tingnan mo, makukuha ko kung ano ang gusto mo, sisiguraduhin kong masisiyahan ka." Nilinggan ni Ye Chen ang kanyang ulo at nakita na ang lalaking nagsasalita kanina ay isang payat na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may dilaw na mukha at manipis na mukha. Ang lalaki ay may isang mainit na ngiti sa kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay halos pumikit sa mga biyak. Sa harap niya ay nakatayo ang isang maliit na stall, hindi hihigit sa 3 metro ang haba at lapad. Natatakpan pa rin ito ng pulang bedsheet, at may 12 ng malalaki at maliliit na bagay sa bedsheet. Ang pagkakita sa kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ni Ye Chen. Lalong naging masigasig ang nasa katanghaliang gulang, inabot at dinampot ang isang kulay yulang buhangin na snuff bottle at nagyabang, "Itong kapatid na lalaki, sa unang tingin, ikaw ay isang dalubhasa ng hindi pangkaraniwang pinagmulan at kaalaman. Maaari mong tingnan ang snuff bottle na ito, hindi ako, Chen Hao na nagyayabang. Ang ginamit ni Emperor Qianlong noon." Sinulyapan ito ni Ye Chen, pagkatapos ay iniunat ang kanyang kamay upang kunin ang snuff bottle, itinuro ang mga letrang Ingles sa ilalim ng bote, at sinabing may kalahating ngiti, "Hindi ba matagal nang namatay ang dinastiyang Qing?" Ang ilang mga titik sa Ingles ay "Made in China." Tinapik ni Chen Monkey ang kanyang ulo at galit na ngumiti, "Nako, pasensya na, hindi ko sinasadyang mali, kukuha ako ng isa pa para sa iyo."
Muling sinulyapan ni Ye Chen ang mga bagay sa stall, ngumiti at tumalikod para umalis, ngunit sa sandaling lumingon siya, tumingin siya pabalik sa stall. To be precise, nakatingin ito sa isang bagay sa stall. Ito ay halos kasing laki ng walnut, itim, at hindi regular. Tila isang itim na bukol na hindi mahalata. Ang walang alam ay mayroong isang kayamanan sa katawan ni Ye Chen na tinatawag na Liuxian bottle. Sa simula, pagkatapos malunod sa ilog, nakuha niya ang bote ng Liuxian sa ilalim ng ilog. Sa halip na mamatay, tumawid siya sa larangan ng paglilinang sa sarili. Sa tulong ng bote ng Liuxian, inabot siya ng 3,000 taon upang maging isang henerasyon ng Immortal Venerable. At ang bote ng Liuxian ay may isang function. Tuwing gabi ng kabilugan ng buwan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, mahiwagang berdeng likido ang lalabas sa bote. Ang mahiwagang berdeng likido ay maaaring pahinugan ng anumang espiritual na gamot sa mundo, tulad ng 50 taon ang ginseng ay ripens para sa 100, 200, o kahit na 500 taon. Pinangalanan ito ni Ye Chen na Liuxian bottle at itinatago ang sikretong ito sa lahat ng oras. Kahit na ang pinakapinagkakatiwalaang disipulo, si Yu Wenchuan, ay hindi alam ang tungkol dito. Bagamat inagaw ni Yu Wenchuan ang trono ng Heavenly Emperor, hindi niya alam na para kay Ye Chen, ang trono ng Heavenly Emperor ay hindi kilala ni Ye Chen. Tanging mga dayuhang bagay, ang bote ng Liuxian ay ang pinakamahalaga. At ang dahilan kung bakit huminto ngayon si Ye Chen ay dahil naramdaman niya ang panginginig ng likidong walang kamatayang bote sa kanyang katawan. Ito ang unang pagkakataon na ang likidong walang kamatayang bote ay gumawa ng pagbabago pagkatapos niyang bumalik sa Earth. Sa pag-iisip nito, kalmadong yumuko si Ye Chen at hinawakan ang itim na buhol sa kanyang kamay, at walang ekspresyon na sinabi, paano ibebenta ito? Ito, ibigay mo na lang. May sinabi si Chen Monkey nang hindi sinasadya, biglang huminto ang kanyang bibig, ang kanyang maliliit na mata ay patuloy na umiikot, ngumiti ng palihim, at binigyan si Ye Chen ng thumbs up, talagang karapat-dapat kang maging eksperto, maaari mong sabihin ng totoo sa isang sulyap. Ang kayamanan ng stall ng bayan ay nakilala. 500. Putol ni Ye Chen. Ubo, ubo, ubo. Si Chen Monkey ay umubo sandali, at halos hindi mabulunan sa kamatayan, nakita ko ang bagay na ito sa Taishan Wonders sa panganib ng aking buhay. Alam mo ba ang Taishan Wonders? Ito ay nasa balita ilang araw na ang nakalipas, at iyon ay isang himala, sa loob ng isang himala. Ano ang lumalabas ay maaaring. Kung tutuusin, puro kalokohan lang ang sinasabi niya. Natagpuan niya ang itim na bukol na ito nang pumunta siya sa kanayunan upang mangolekta ng mga scrap. Basura, walang kwenta. 200. Ang mga sulok ng bibig ni Chen Monkey ay marahas na kumikibot, at siya ay patuloy na nagalit sa kanyang puso, na pinipilit ang isang luha na lumabas sa kanyang bibig at sinabing, Kuya, saan ka nakikipagtawaran? Ito ay halos kapareho ng pumatay ng tao, kaya't kumuha tayo ng 500, at mayroon akong 8. Matandang ina, may isang sanggol na naghihintay na pakainin. Column. Ibinaba ni Ye Chen ang kanyang mga gamit at tumalikod para umalis. Hoy hoy. Huwag magmadaling umalis. Si Chen Hao ay nagmamadaling huminto, at gumawa ng napakasakit na hitsura, okay, 200 is 200. Malaki ang nawala sa akin sa pagkakataong ito, kaya't makipagkaibigan tayo bilang isang kapatid. Inilabas ni Ye Chen ang 200 mula sa kanyang katawan at ibinigay ito sa kanya. Yumuko si Chen Hao at pinulot ang itim na bukol, at iniabot sa kanya na may kasamang random na set ng mga plastic bag. Sa oras na ito, isang hindi pangkaraniwang mayabang na boses ang tumunog sa likod ng dalawa. Teka! Nagustuhan din niyang Master Ben ang bagay na ito. Sinundan ni Ye Chen ang boses at nakita ang isang binata na nagmamayabang ng mahigit 2 metro ang layo. Guwapo ang mukha ng binata, pero hindi masyadong maganda ang kutis. Nakasuot siya ng Armani casual t-shirt, isang pair yellow bead string sa kanyang kaliwang palso, at isang dark green emerald finger sa kanyang hinlalaki. Ang pinakakapansin-pansin ay ang mahabang malaking gintong kadena sa kanyang dibdib. Sa dulo ng malaking golden chain ay isang gintong longevity lock. At sa likod ng binata ay may 3 o 5 doglegs, na may mababang kilay na nakalulugod sa mata, magkasabay, nakatingin sa malayo, ito ay tulad ng isang sinaunang masamang binata na nagpapatrol. Hoy, hindi ba ito si Young Master Gu? Unggoy, ilang araw na kitang hindi nakikita. Masayang masaya ang mukha ni Chen Monkey, humakbang siya para salubungin ito, halos naging krisantemo ang buong mukha niya habang nakangiti. Bumantong hininga si Gu Xiao, at naiinip na sinabi, Chen Monkey, huwag mo akong pabayaan. Bilasan mo at ibigay mo sa akin ang bagay ngayon lang, gusto ng Young Master na ito. Ngunit, tumingin si Chen Monkey kay Ye Chen sa gilid, at sinabing may nahihiyang ekspresyon, Young Master Gu, nabili na ang bagay na iyon. Sa kapatid na ito. Kung tungkol sa taong nasa harapan niya, si Chen Monkey ay hindi maaaring maging mas malinaw. Not to mention his wealth and wealth, mahilig din siyang mangolekta ng ilang gadgets, lalo na yung mga kakaibang bagay na hindi kayang pangalanan ng iba. Ibinaling ni Gu Xiao ang kanyang atensyon kay Ye Chen, tumingin sa kanya pataas at pababa, pagkatapos ay tumingin sa plastic bag na nasa kamay ni Chen Hao, at sinabing may bahagyang paghamak, hindi pa ba naibibigay ang bagay? Magkano ang ibebenta nito? Out! Habang sinasabi niya iyon, napagmasdan niya ang itim na tagihawat sa pamamagitan ng transparent na plastic bag, pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, ano ito?
200, ito ang unggoy na napagsapalaran kung makaalis sa panoorin ng Mount Tai. Walang malay na gustong sabihin ni Chen Monkey ang nakaraang set ng retorika. Nakuha. Bago pa man siya makatapos magsalita ay sinampal siya sa mukha, magsalita ka ng tao. Nanigas ang mukha ni Chen Monkey, at ngayon ay ganap na siyang tapat, at sinabi sa harap ni Ye Chen, "Young Master Gu, tapat ako, natagpuan ko ang bagay na ito noong nagpunta ako sa kanayunan upang mangolekta ng basura ilang araw na ang nakalipas, at hindi ko alam kung ito nga. Ano, kahit ang pinuno ng Treasure Pavilion ay hindi ito makilala." Pagkatapos sabihin ito, sinulyapan niya si Ye Chen sa tabi niya ng may konsensya, ngunit palaging walang ekspresyon si Ye Chen, na parang hindi niya narinig. "Tama, tama, gusto ko ang mga bagay na hindi mo nakikilala. Aba, gusto ko ng $1,000. Babawiin ko at pag-aaralan." Hinawakan ni Gu Xiao ang kanyang baba at sinabing, hindi pinabayaan si Ye Chen. Sa mata. Biglang naging berde ang mga mata ni Chen Monkey, lumingon ang kanyang mga mata, at lumingon siya at ngumisi kay Ye Chen, "Kuya, pasensya na, nagkukumpare si Young Master Go, kaya hehe. $1,000. Ito ay 5 beses na mas mataas kaysa sa nakaraang presyo, nakatumbas ng kalahating buwang kita." Tahimik na sinabi ni Ye Chen, "Ang ibig sabihin ni Boss Chen ay mas malaki ang binayaran niya kaysa sa akin, kaya maaari mo muling ibenta ang pag-aari ko sa kanya ng hindi mapagkakatiwalaan." "Hey, I'm really sorry." Pinunasan ni Chen Monkey ang kanyang mga kamay at mapait na ngumiti. Sa totoo lang, may sasabihin pa siya. Si Ye Chen ay mukhang isang uri ng tao na walang background, ngunit walang matalinong tao ang makakasakit kay Gu Xiao para sa kanyang kapakanan. Ang Young Master Gu sa gilid ay naging naiinip, "Chen Monkey, ano ba ang tinte ng iyong ina, bilasan mo at ibigay mo ito sa akin." Tumanggaw si Chen Monkey at ibibigay na sana ang bag kay Young Master Gu. "Maghintay." Isang boses na walang emosyon ang tumunog, at si Chen Monkey ay lumingon sa likuran ng hindi namamalayan, ngunit nakita niya si Ye Chen na nakatingin sa kanya at ngumisi, "Chen Monkey, gusto mo pa ba ang mga patakaran?" Ang boses ni Ye Chen ay hindi masyadong maliit, ngunit nagbigay ito kay Chen Monkey ng hindi nakikitang espiritual na pagpigil. Lumunok siya at tumingin kay Gu Xiao na may nahihiyang ekspresyon, "Gu Xiao, ito, ano sa palagay mo?" Lumakas din ang ngiti sa mukha ni Gu Xiao, at malamig siyang tumingin kay Ye Chen. "Ikaw bastard, kailangan mong makipag-away sa akin kay Gu Xiaokon, tama? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na hindi ka man lang umutot sa mata ng Young Master na ito. Mas mayaman ang Young Master na ito kaysa sa iyo, mas maraming background kaysa sa iyo, at mas maraming tao kaysa sa iyo. My words are the rules, matinong tao, bilasan mo." Habang bumababa ang boses niya, nagbago ang ekspresyon ng mga nanunood nang marinig nila ang mga salita. Alagaan ng pamilya. Ang mga higanti ng Tianan City. Tumingin sa kanya si Ye Chen ng walang takot, at sinabi ang bawat salita, "Walang sino man ang makakaagaw ng gusto ko." Lumapit si Gu Xiaokon kay Ye Chen, tinitigan siya na malapitan at ninisyon, "Nagkataon lang, walang nang ahas na hindi ibigay ang gusto ng Young Master na ito, o order ako ngayon. Hindi mo kayang tanggapin." Mahinang sabi ni Ye Chen. Tumawa si Gu Xiaokon, "Subukan mo." Si Ye Chen ay direktang tumingin sa kanya, "Subukan mo. Chen Monkey, bilasan mong ibigay ito kay Young Master Ben. Ang pera lang ni Ben, bibigyan kita ng 5,000. Tumawa si Gu Xiaokon sa halip na magalit. Tuwang-tuwa si Chen Monkey, at sa mukha na puno ng pananibik, lalakad na sana siya at iabot ang bag sa kanyang kamay. Malamig na ngumiti si Ye Chen, "Chen Monkey, tatanungin kita sa huling pagkakataon, gusto mo pa ba ang mga patakaran?" Biglang tumigil si Chen Monkey, at may ngiti sa kanyang mukha na mas pangit kaysa sa pag-iyak. "May isang patakaran sa industriya ng mga antik. Pagkatapos maabot ng isang mamimili at isang nagbebenta ang isang kasunduan sa transaksyon, ang mamimili sa kabilang panig ay hindi maaaring makialam, at ang nagbebenta ay hindi maaaring sirain ang kontrata maliban kung ang orihinal na mamimili ay kusang loob na mag-withdraw. Ngayon lang, binigyan na kita ng pera. Gayunpaman, wala kang ibinigay sa akin, at nakikita ito ng lahat ng tao sa paligid." Sumambulat si Ye Chen ng may matinding momentum, "So, Chen Monkey, gusto mo bang labagin ang mga patakaran?" Bumagsak si Chen Haotong sa lupa ng may malakas na kalabog, ang kanyang mukha ay sobrang putla. Tama si Ye Chen, ang anti-gong tindahan ay may hindi nakasulat na panuntunan. In layman's terms, first come first. Ang mga bagay ay talagang nasa kanyang mga kamay, at maaari rin niyang ibenta ang mga ito ng direkta kay Gu Xiaokon anuman ang mga salita ni Ye Chen, ngunit nangangahulugan iyon na siya, si Chen Haohao, ay isang hindi mapagkakatiwalaang tao na may masamang reputasyon. Ilang beses na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Chen Monkey, at huminga siya ng malalim at sinabing, "Itong kapatid, may binigay ako sa iyo, ako, si Chen Monkey, aminin." Si Gu Xiaokon sa gilid ay galit na galit, "Chen Monkey, ikaw. Gu Xiaokon, gusto mo rin bang lumabag sa mga patakaran?" Si Ye Chen ay humakbang pasulong at tumingin sa kanya na may nagbabantang mga mata, ang kanyang aura ay parang bundok na hindi matitinag. "Ikaw." Natarante si Gu Xiaokon. "Bastos ka." Unang sumabad ni Ye Chen, "Ano pa ang maaari mong gawin bukod sa pananakot sa mahihina at mahihina batay sa background ng iyong pamilya? Sa ilalim ng maliwanag na mundong ito, gaano man kalakas at mayaman ang iyong pamilya, ano? Siyempre, kung pipilitin mong labagin ang mga patakaran, hindi ko na kailangang labagin ang mga patakaran.
Dahil sa nagustuhan ni Ye Chen, walang makakaalis nito. Sa sandaling ito, isang mahigpit na tingin ang sumilay sa mga mata ni Ye Chen, na napakalakas, at nagulat sa mga tao sa paligid niya saglit, alam na si Gu Xiaokan ang panganay na anak ng pamilyang Go. Tinitigan ni Gu Xiaokan si Ye Chen, ang kanyang mukha ay naging asul at puti saglit, ang kanyang ilong ay gumawa ng umuusok na tunog, at ito ay tumagal ng halos 10 segundo, siya ay biglang tumawa, at ngumuso, Bumper, mas alam mo ang mga patakaran kaysa sa iyo. Ang mga bagay ay sa iyo. Ang batang master na ito ay talagang nakikipag-away sa iyo na isang bastard para sa isang piraso ng basura. Now that I think about it, nawawala talaga ang identity ko. Ang isang basura na ibinibigay sa iba ng walang kabuluhan, at ikaw lamang, isang palaboy, ang gugugol ng 200 yuan upang bilhin ito, at isang palaboy ay isang palaboy. Pagkasabi noon, tinanggal ni Gu Xiaokan ang peryelo na pulse ere sa kanyang kaliwang kamay, at bonggang-bongga na nagsabi, alam mo ba kung ano ito? Ito ang lumang bagay ng ikatlong ranggo na ministro noong panahon ng Chongzhen ng dinastiyang Ming. Isang butil lamang ito. Hindi mo ito mabibili sa habang buhay na pera. Naging berde ang mga mata ni Chen Monkey, humakbang siya pasulong at tinitigan ng mabuti ang string ng mga pulse eres, at hindi makapaniwalang sinabi, Gu. Young Master Gu. Ito kaya? Hindi kaya nabili ito sa halagang 180 sa auction kanina? Ang kaywan. Bumagsak ang boses, at biglang bumulong ang buong paligid. Medyo commandant ka naman bata. Bumantong hininga si Gu Xiaokan, at malamig na tumingin kay Ye Chen, sinusubukang makita ang isang bagay mula sa kanyang mukha, tulad ng pagkabigla, inggit, at panghihinayang. Oh! Gayunpaman, ngumuso lang si Ye Chen na walang ekspresyon ang mukha. Ang ngiti sa mukha ni Gu Xiaokan ay biglang natigil, at inalis niya ang wrench sa kanyang kamay sa galit at sinabing, ito ang suot ni He Shen noong panahon ng Qianlong ng dinastiyang Qing. Alam mo ba kung magkano ang halaga nito? 4,300,000. Muling nagkagulo ang mga tao, at ang mga mata ni Monkey Chen ay kasing iyan ng isang lobo na ilang araw nang nagugutom. Oh! Sa pagharap sa kawalang interes ni Ye Chen, nababaliw si Gu Xiaokan, at naramdaman niyang parang sumusuntok siya sa hangin. Na may pulang mata, pinunit niya ang malaking kadena na ginto sa kanyang dibdib, hinalikan ang longevity lock at sinabing, Bumper, hayaan mong ipakita ko sa iyo ang aking pinakamahalagang bagay, ito ang Mingguangzong Emperor Zhu Changluo na nagutos sa craftsman na maging ikatlong prinsipe. Ang longevity lock na nilikha ni Zhu Yuji ay pinangalan ng King Qi since pagkamatay ng ikatlong prinsipe. Oh, sabi ulit ni Ye Chen. Tumanggaw si Gu Xiaokan, ikaw. Ikaw na walang kamatayan. Malamig na ngumiti si Ye Chen, at malakas na sinabi, nalalapit na ang sakuna, at hindi ko pa alam, ngunit itinuturing ko pa rin ang isang mabangis na sandata na parang isang kayamanan. Saglit na natigilan si Gu Xiaokan, nagmamadali niyang tiningnan ang longevity lock sa kanyang kamay, at Nishan, sabi mo ang longevity lock ko ay sandata ng kasamaan. Bakit? Bakit? Natawa si Ye Chen at sinabing, dahil naamoy ko ang amoy ng bangkay mula sa malayo, dahil lamang sa isinusuot ito ng mga patay sa loob ng higit sa 400 taon, matagal na itong naaagnas ng tubig ng bangkay at bulok na laman. It's not that I was frightened, you don't fucking bluff me. Si Gu Xiaokan ay nanginginig ng hindi namamalayan, ngunit nagpanggap pa rin siyang kalmado at pinandilatan si Ye Chen. Takot ka. Deserve mo. Napangiti si Ye Chen ng mapangasar, sinabi mo ngayon lang na ang longevity lock na ito ay ginawa ni Zhu Changluo ng Mingguangzong para kay Zhu Yuji, ang ikatlong prinsipe, tapos tatanungin kita, ilang taon si Zhu Yuji nang siya ay namatay. Si Gu Xiaokan ay ganap na natigilan. Paano niya ito maiintindihan maliban sa pagkain, pag-inom, at paglilibang sa mga babae? Hindi lang siya, pati ang iilang bastos sa likod niya ay nataranta. I'll ask you again, what's Zhu Changluo's name? Paano siya namatay? Nagtanong si Gu Xiaokan ng tatlong tanong at hindi maiwasang menas at sinabing, huwag mo akong kausapin tungkol sa mga walang kwentang bagay na ito, ano ang kinalaman nito sa longevity lock ng young master na ito? Tanga! Basura! Tunog ang sobrang walang pakialam na boses ni Ye Chen, at ang mukha ni Gu Xiaokan ay sobrang pangit. Aagawin na sana siya nang marinig niyang muli itong sinabi ni Ye Chen. Sinabi mo na ang iyong longevity lock ay isinuot ni Zhu Yuji, ngunit namatay si Zhu Yuji sa edad na 7. Si Mingguangzong Zhu Changluo ay tinatawag ding emperador ng Enero. Sa simula ng kanyang paghahari, gusto niyang pamunuan ang mundo, ngunit bigla siyang namatay matapos ang pagiging emperador sa loob lamang ng isang buwan. Magkasunod na namatay ang mag-ama, at pumuno sa langit ang kanilang sama ng loob. Dagdag pa rito, ninakaw ang libingan at nalantad ang mga buto sa ilang. Ang sama ng loob ay napalitan ng galit na dragon at hinigop ng longevity lock. Ngunit hindi mo mabitawan ang ganoong kabangges na sandata, kahit nahalikan at hawakan ito. Ang hindi mo alam ay pumasok na sa iyong katawan ang sama ng loob na ito at unti-unting kinakain ang iyong katawan. Kung hindi dahil sa swerte ng mga ninuno mo, 5 talampakan na sana ang libingan mo. Sayang lang kagaya mo, anong qualifications mo para sumigaw sa harap ko? Habang binibigkas ang nakakataba ng pusong mga salita ni Ye Chen, biglang sumabog ang pulutong ng mga nanonood, at nang muli silang tumingin kay Ye Chen, may bakas ng mataas na bundok sa kanilang mga mata. Sino ang taong ito? Bakit ang dami mong alam?
Napasigaw si Gu Xiaokan sa takot, at nagmamadaling inihagis ang gintong kandado sa kanyang kamay, kumuha ng tisyo at pinunasan ito sa kanyang mga kamay, umaasang mapupunasan ang isang layer ng balat. Sino ka ba? Tumingin si Gu Xiaokan kay Ye Chen na may luha sa kanyang mga mata, puno ng takot ang kanyang mukha. Ngayon siya ay isang kahihiyan. Inilagay ni Ye Chen ang kanyang mga kamay sa likod at walang bahid ng emosyon na sinabi, ako ang taong hindi mo kayang saktan. Fuck him to death for me. Sa Nanxi ngayong araw, walang sinumang hindi ko kayang masaktan, si Gu Xiaokan. Direktang sumabog si Gu Xiaokan, at ang kanyang buong mukha ay kasing pula ng pintura. Nagsisigawan din sa galit ang mga paa ng asong iyon, at sumugod ng walang anumang paliwanag. Gustong umiyak ni Chen Monkey ngunit walang luha, ngunit hindi niya inaasahan ang isang walang kwentang bagay na magiging sanhi ng pangyayaring ito. Sa kanyang opinyon, si Ye Chen, ang nakatulala na binata, ay napahamak. Wala siyang lakas ng loob na tiisin ito, ngunit nag-aalala na kailangan niyang gawin ito mamaya. Pananagutan. Gayunpaman, may multo na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa pagharap sa pagkubkob ng 5 tao, hindi lang tumakbo si Ye Chen, ngunit nagkusa siyang umakyat, sinampal ang isa at sinampal ang isa, at sa tunog ng 5 sampal, ang mga lalaking sobrang excited ngayon ay parang kumain ng Viagra sa isang kisap mata. Nakahiga sa lupa ang lahat ng uri ng pagluluksa. Ang laban ng iyon ay parang sampal ng lamok, at sa tunog lang nito ay sumakit ang mukha ko. Fuck! Pinunasan ni Chen Monkey ang kanyang mga mata sa hindi makapaniwala, at laking gulat niya kaya hindi niya napigil ang magbitaw ng masamang salita. Mabangis. Ganap na mabangis. Sa pagkakataong ito, sinipa ni Yang Master Go ang bakal na plato. Sumunod naman ang iba na nagkakagulo. Nang makita ang eksenang ito, labis na natakot si Gu Xiaokan na halos hindi na niya naiihi ang kanyang pantalon sa lugar. Nang tatakas na sana siya, biglang naging masaya ang kanyang mukha, tumingin siya sa likod ni Ye Chen at sinabing, ate, iligtas mo ako. Lumingon si Ye Chen at nakitang dahan-daang bumigay ang mga tao, at mabilis silang naglakad patungo sa gilid na ito, 2 lalaki at isang babae. Ang pinuno ay isang babaeng nakasuot ng itim na training suit na may maisla na facial features at may kakayahang pag-uugali, at sa likod niya ay isang matandang nasa edad na 60 at isang binata na nakavest na may 1 pulgadang ulo. Siya si Miss Gu Yingying, at Mr. Gu. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw, at tuluyan ng sumabog ang mga tao. Dumating talaga ang 2 heavyweights ng pamilya Gu, at naroon pa ang malaking lalaki na Gu Old Man. Si Chen Monkey ay nanginginig sa takot. Tahimik na tumingin si Ye Chen sa grupo ng mga taong lumalapit, tinuro siya kaagad ni Gu Xiaokan at sinabing, ate, lolo, binubuli ako ng batang ito, kailangan mo akong ipaghiganti. Sinulyapan ni Gu Yingying ang ilang taong nakahiga sa lupa, pagkatapos ay malamig na tumingin kay Ye Chen at sinabing, natalo mo sila. Ako ito, ano? Ibinalik ni Ye Chen ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at nanatiling hindi natinag. Tumawa si Gu Yingying sa halip na magalit, wala, tumawag ka lang. Nang bumaba ang kanyang boses, sumigaw siya ng malakas, at mabilis na sinipa si Ye Chen gamit ang gitnang paa. Iikot ang iyong mga balikat, ay ugoy ang iyong baywang, ay twist ang iyong mga balakang, iyangat ang iyong mga balakang. Ang isang serye ng mga paggalaw ay napakalinis at maayos, at sila ay bihasa sa mga gawain ng martial arts tanda, ngunit sila ay hiwalay mula dito, at mayroong isang mahinang bakas ng enerhiya. Si Gu Xiaokan sa gilid ay paulit-ulit ng inisyon, bumper, magdurusay ka ngayon. Hindi na niya maipaliwanag pa ang kapatid niya, isa lang itong babaeng martial arts idiot, lalo na sa payo ng lolo niya, hindi niya kalaban ang ordinaryong 10 o 8 malalaking lalaki. Sumimangot ang 60 anyos na lalaki sa di kalayuan, itong babaeng ito, turuan mo lang siya ng malumanay na leksyon, at napakabigat ng putok, kailangan mo siyang pigilan. Malinaw, kahit siya ay hindi optimistiko kay Ye Chen. Ang 1 pulgadang ulo na binata na nagngangalang Aho ay may mapait na ngiti sa kanyang mukha, nang malapit na siyang humakbang para pigilan ito. Roll. Isang dagindong ang tumunog, si Ye Chen ay sumipa palabas, at ang pakiramdam na ito ay diretso sa dibdib ng kalaban, at si Gu Yingying ay lumipad ng patiwarik. Para sa mga babae, maliban sa ina ng bata, hindi niya alam kung ano si Lian Xiangxiu. Natahimik ang lugar. Laking gulat ni Gu Xiaokan na halos lumuwa ang kanyang mga mata, paano ito posible? Nagulat si Aho sa una, at pagkatapos ay hindi niya namamalayan na bubunot na siya ng baril. Sa sandaling bumunot siya ng baril, isang pagsabog ng enerhiya ang tumama sa kanyang kamay, ang kamay ni Aho ay nanginginig ng husto, at pagkatapos ay hindi niya napigil ang lumuhad sa isang tuhod sa lupa, ang kanyang mukha ay labis na natakot. Sinasaktan ng isang tao mula sa malayo. Ibig sabihin. Tiningnan siya ni Ye Chen na may malamig na mga mata, at ang kanyang boses ay nakakatakot, huwag mo akong pilitin na pumatay. This is infuriating release. Injuring people from the air. Ang mga mag-aaral ng 60 taong gulang na lalaki ay lumiit ng malalim, at naramdaman lamang niya ang isang tamis sa kanyang lalamunan. Sa sandaling ito, si Gu Yingying, na lumipad palabas, ay tumayo at sumugod muli kay Ye Chen, ang kanyang magandang mukha ay nahihiya at galit dahil sinipa siya ni Ye Chen sa dibdib. Yingying, tumigil ka dali, huwag kang bastos kay Master. Nag-iba ang ekspresyon ng 60 anyos na lalaki, at dali-dali niya itong pinigilan. Puno ng galit ang magagandang mata ni Gu Yingying, lolo, umalis ka, gusto ko. Gusto ko siyang patayin. Pwedeng sipin dyan. At gumamit ito ng labis na puwersa.
Pinagalitan siya ng matanda, pagkatapos ay lumakad papunta kay Ye Chen, huminga ng malalim, at mariin na ikinumpas ang kanyang mga kamao, kakakilala pa lang ng matandang guyong sa senior master, hindi ko alam ang totoong mukha ng master, sana huwag siyang sisihin ni Mr. Ilang sandali, natigilan si Gu Yingying, natigilan si Gu Xiaoquan, kinusot ni Chen Hui ang kanyang mga mata, hindi makapaniwalang pinapanood ang eksena sa kanyang harapan. Dapat mong malaman na ang Old Man Gu ay kumakatawan sa buong pamilya ng Gu ng isang mayamang pamilya. Hindi pagmamalabas na ilarawan ito bilang ulo ng dragon, ngunit talagang humingi siya ng tawad sa isang binata. Para bang hindi niya nakita ang eksenang ito, nilingon ni Mr. Gu si Gu Yingying at sinabing, Yingying, mangyaring humingi ng tawad kay Mr. Ilabas ang iyong galit, sakta ng mga tao mula sa hangin. Walang nakakaalam ng kahulugan ng 8 salitang ito na higit sa kanya. Mayroong 10-10 milyong tao sa buong Tiyanan, ngunit iisa lang ang ganoong tao. Ito ang unang tao sa Tiyanan Yuan Bupo. Tumayo siya sa tuktok ng ulap sa Tiyanan at tumingin sa ibaba sa buong mundo, kahit ang hindi maabot na mga higanti sa Tiyanan ay titenggala sa kanyang hininga. Nanginginig ang katawan ni Gu Yingying, at hindi niya sinasadyang tumanggi, ngunit nang makita niya ang seryoso at hindi mapag-aalinlangan ng ekspresyon ng kanyang lolo, lumapit siya kay Ye Chen, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, oo. Pasensya na. Lolo, nababaliw ka na ba? Sobrang pinahiya tayo ng batang ito, hindi mo na kailangang turuan ng leksyon, at humingi ka pa ng tawad sa kanya. Hindi makapaniwalang sumigaw si Gu Xiaoquan, kung hindi mo magawa, tawagan ka agad ang pangatlong tiyuhin ko, hindi ako naniniwalang makakalaban ng ganyan ang batang ito. Nakuha. Ang isinagot sa kanya ay isang sampal sa mukha ng matanda. Ni Zhao, huwag ka pa lumuhod.